Radyo natin. Radyo natin. Epektibo na simula 8 ng Abril ang bagong tricycle fare matrix sa iba't ibang barangay sa Puerto Galera. Ito'y ayon sa lokal na pamahalaan. Ipinatupad ang nasabing taripa alinsunod sa Municipal Ordinance No. 2022-17 na inaprobahan ng Sangguniang Bayan upang magtakda ng pare-pareho at malinaw na pamasahe para sa mga biyaheng tricycle sa bayan. Saklaw ng fare matrix ang regular na pamasahe at mga diskwento para sa estudyante, senior citizens at persons with disabilities batay sa umiiral na mga regulasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, maaaring tingnan ng publiko ang buong kopya ng fare matrix sa mga terminal, pangunahing sakayan at iba pang pampublikong lugar sa bayan upang magsilbing gabay sa tamang pamasahe. Inaatasan ng mga tsuper at operator na mahigpit na sumunod sa itinakdang pamasahe habang pinapayuhan ng mga pasahero na sundin ang fare matrix batay sa kanilang pinanggalingan at destinasyon at iwasan ang pagbabayad ng labis. Ang mga lalabag sa ipinatutupad na taripa ay maaaring patawan ng kaukulang parusa alinsunod sa umiiral na ordinansa. Para naman sa mga reklamo o sumbong, maaaring makipag-ugnayan ang publiko sa Office of the Mayor Hotline sa numerong 0928-928-7984 o sa Municipal Tricycle Franchising and Regulatory Board o MTFRB ng Puerto Galera. At yan ang pinakahuling balita sa oras na ito. Para sa ating Top of the Hour News, ako si Darwin Dico. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Radyo natin. Our town, our radio. Radyo natin. Sa ikatlong pagkakataon, muli na namang napatunayan ng Good Morning Ormin ang galing at husay sa pagbibigay ng totoo at makabuluhang mga balita at impormasyon. And the winner for the best news program is Good Morning Ormin. Nang ito ay muling tanghalin ng Radyo Natin Excellence Awards bilang Best News Program. Tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Back to back to back. Patunay ng aming dedikasyong patuloy na maglilingkod sa sambayanan. Best news program is Good Morning Ormin. Back to back to back. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo natin nationwide. Mula sa mga himpilang inyong pinagkakatiwalaan. 96.9 Radyo Natin Calapan. 105.3 Radyo Natin Pinamalayan. At 103.7 Radyo Natin Bungabong. Good morning, Ormin. Mga balitang inaabangan, sariwa, Mahalaga naglalagablab, Sabay-sabay na napapakinggan. sa loob at labas ng probinsya. Balitang patas, totoo, mapagkakatiwalaan mo. Good morning, Ormin. Tinanghal na Best Newscaster ng MBC Media Group Radyo Natin Excellence Awards at ng Mindoro Communicators Guild. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo Natin Ormin, narito na ang inyong magiging tagapaghatid balita, Don Soratorio. Magandang umaga, Oriental Mindoro. Ngayon ay Huwebes, ikasyam na araw sa buwan ng Abril taong 2026. Mula dito sa 105.3 Radyo Natin Pinamalayan News Center. Narito na ang pinakahuling kaganapan sa loob at labas ng ating lalawigan. Good morning, Ormin. Sa ulo ng mga balita, bagong taripa sa mga tricycle ipapatupad sa Puerto Galera. Mamimili na nahilos sa Calapan Public Market, isinugod sa ospital. 38 degrees Celsius heat index na itala sa lungsod ng Calapan. Crisis management meeting isinagawa sa Mansalay. MSME training sa lungsod ng Calapan na layong palakasin ng customer service at loyalty. Department of Social Welfare Development Mimaropa nagsagawa ng cash relief assistance sa mga tricycle drivers sa lungsod ng Calapan. At dahil sa tato ng kanyang mahal, kawatan na ng loob sa bahay ni dating Executive Assistant ng LGU Lungsod ng Calapan, sospek madaling nakilala ng pulisya. Good morning, Ormin.
Ako Don Soratorio para sa programang Good Morning Ormin. Ang tinanghal na 3-time Best News Program sa Excellence Awards ng MBC Media Group Radyo Natin Nationwide. At ang tinanghal na Best Newscast ni Mindoro Communicators Guild. Ang programang ito ay sabayang napapakinggan sa 96.9 Radyo Natin Calapan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Good morning, Ormin. Sa detalye ng mga balita, isang sibilyan ang agad na isugod sa ospital matapos makaranas ng biglang pagkahilo sa loob ng Calapan City Public Market noong April 3, 2026. Ayon sa ulat ng Calapan City Police Station, sa paunang impormasyon, napansin ng mga pulis na naka-duty sa Police Assistance Desk ang isang mamimili na nahihirapang bumaba sa escalator at nagpapakita ng sintomas ng pagkahilo at pagluha. Pagdating sa ground floor, umupo ang individual malapit sa pasukan ng palengke. Agad na rumisponde si Police Master Sergeant Josing Geha Jr. at Patrolman Jobert Abare at nagbigay ng paunang lunas, kabilang ang pagbibigay ng tubig at paglalagay ng ointment upang maibsan ang nararamdaman ng pasyente. Samantala, nakipag-ugnayan naman si Patrolman Marvin Parcia sa Rescue Hotline para sa karagdagang tulong medikal. Gayunpaman, inuulat na lumala ang kondisyon ng pasyente habang hinihintay ang mga responding medical na tauhan. Kaya't nagpasya ang mga pulis na agad itong dalhin sa pinakamalapit na ospital para sa agarang atensyong medikal. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa mga kaanak ng pasyente upang maipalam ang nangyari at matiyak na patuloy na suporta. Samantala, kinumpirma ng Oriental Mindoro Police Provincial Office ang insidente at sinasabing patuloy ang kanilang pagpapaigting na mabilis na pagtugon sa mga ganitong sitwasyon bilang bahagi ng kanilang mandato sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko at wala pang karagdagang detalye hinggil sa kalagayan ng pasyente sa kasalukuyan. Good morning, Ormin. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Life Extension Vitamin D3. Maiiwasan ang nakamamatay na stroke kapag tayo ay may mataas na vitamin D3 level sa ating dugo. Ugaliin ang paggamit araw-araw ng Life Extension Vitamin D3. Ito ay tumutulong sa ating mga ugat para ito ay makapag-produce ng nitric oxide upang mapa-expand o dilate ang ating mga ugat at matulungan na makontrol ang pressure ng daloy ng ating dugo. Uminom araw-araw ng 2 hanggang 4 na soft gels ng Life Extension Vitamin D3 para ating maiwasan ang nakamamatay na stroke. Ang Life Extension Vitamin D3 ay gawa sa pinaka-prestihiyosong kumpanya sa Estados Unidos, ang Life Extension Foundation. Aprobado ng FDA Philippines at FDA USA, rekomendado ng mga medical doctors dito sa Pilipinas at sa abroad. Para sa mahabang buhay, mag-Life Extension Vitamin D3 araw-araw. Samantala, epektibo na simulang April 8, 2026 ang bagong Tricycle Fare Matrix sa iba't ibang barangay sa Puerto Galera. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinatupad na ang nasabing taripa alinsunod sa Kautosang Pambayan bilang 2022-17 na inaprubahan ng Sangguniang Bayan upang magtakda ng pare-pareho at malinaw na pamasahe para sa mga biyahe ng tricycle sa bayan. Saklaw ng Fare Matrix ang regular na pamasahe at mga diskwento para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Batay sa umiiral na regulasyon, ayon sa pamahalang lokal, maaring tingnan ng publiko ang buong kopya ng Fare Matrix sa mga terminals, pangunahing sasakyan at iba pang pampublikong lugar sa bayan upang magsilbing gabay sa tamang pamasahe. Inaatasan ng mga tsuper at operator na mahigpit na sumunod sa itinakdang pamasahe habang pinapayuhan ng mga pasahero na sundin ang Fare Matrix batay sa kanilang pinanggalingan at destinasyon at iwasan ang pagbabayad ng labis. Ang mga paglabag sa ipinapatupad na taripa ay maaring patawan ng kaukulang parusa alinsunod sa umiiral na ordinansa. Para sa reklamo o sumbong, maaring makipag-ugnayan ng publiko sa Office of the Mayor Hotline number 0928-928-7984 or sa Municipal Tricycle Franchising and Regulatory Board ng Bayan ng Puerto Galera. Good morning, Ormin. Samantala, isinagawa kahapon, April 8, ang isang mahalagang crisis management meeting sa Conference Hall na dinaluhan ng lahat ng department heads ng LGU Mansalay, mga punong barangay, Sangguniang Bayan members, kasama sina Vice Mayor Joel Maliwanag at ang Mansalay Municipal Police Station. Layunin ang pagpupulong na mapag-usapan at mapaghandaan ang mga posibleng crisis at sakuni sa bayan. Gayon din ang pagpapalakas ng koordinasyon at agarang pagtugon ng bawat tanggapan sa oras ng pangangailangan.
pangangailangan. Tinalahi dito ang mga mahalagang plano, estratehiya at contingency measures upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mansalenyo. Binigyan din ng lokal na pamahalaan ang kaalagaan ng pagkakaisa at kahandaan ng bawat residente bilang bahagi ng pagtaguyod ng isang matatag at handang komunidad, at patuloy naman ang panawagan sa publiko na makiisa sa mga alituntunin at patakaran ng LGU Mansalay para sa epektibong pagtugon sa anumang sakuna. Good morning, Armin. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng MX3. Tunay, natural, original. BM Extraordinary with MX3. Samantala, nananatili sa extreme caution level ang heat index sa lungsod ng Calapan matapos itong umabot sa 38 degrees Celsius alas 2 ng hapon kahapon. Batay sa unang tala, alas 11 ng umaga, nasa 36 degrees Celsius na ang heat index ng lungsod. Nakabilang pa rin sa parehong kategorya. Ipinakita nito ang patuloy na pagtaas ng nararanasang init habang lumilipas ang oras sa maghapon. Ay sa abiso, maaaring makaranas ng heat cramps at heat exhaustion ang mga individual na matagal nang nalalantad sa init. Kaya pinapayuhan ang publiko na mag-ingat at inirekomenda ang madalas sa pag-inom ng tubig upang maiwasan ng dehydration. Gayun din ang pag-iwas sa matagal na pananatili sa labas, lalo na sa oras ng matinding sikat ng araw. Pinapayuhan din ang pagsuot ng magagaan at mga presyong damit or preskong damit upang makatulong sa pagpapababa ng init ng katawan. Binigyan din ang kahalagahan ng pagbabantay sa kalagayan ng mga bata, matatanda at iba pang itinuturing na vulnerable sa epekto ng matinding init ng panahon. Hinihikayat ang publiko na mag-iisa at sumunod sa ipinapatupad na pag-iingat upang mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng komunidad sa gitna ng nararanasang mataas na heat index. Good morning, Armin. Oras sa buong lalawigan, 17 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Don Soratorio kasama niyo pa rin dito sa programang Good Morning Armin, live na napapakinggan sa 105.3 Radyo Natin Pinamalayan, 103.7 Radyo Natin Bungabong at 96.9 Radyo Natin Calapan City. Good morning, Radyo Natin. Good morning, Armin. Sa ikatlong pagkakataon, muli na namang napatunayan ng Good Morning Armin ang galing at husay sa pagbibigay ng totoo at makabuluhang mga balita at impormasyon. And the winner for the best news program is Good Morning Armin. Nang ito ay muling tanghalin ng Radyo Natin Excellence Awards bilang Best News Program. Tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa Diyos po ang mataas na papuri. Back to back to back. Patunay ng aming dedikasyong patuloy na maglilingkod sa sambayanan. Best news program is Good Morning Armin. Back to back to back. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Hi po! This is DJ Toyang. Oh, mga momshies and daddies, na-try nyo na ba ang Baby Ko Baby Wipes para kay baby? Ang Baby Ko Baby Wipes ay FDA approved. Safe lagi para sa sensitive skin ni baby. At para kay kuya at ate, oily skin ba kamo? Gumamit ka na rin ng Baby Ko Wipes. Super comfy sa skin at ang bango. Subukan na sa presyong abot kaya. Alagaan ang skin using Baby Ko Baby Wipes para sa buong pamilya. Ang Baby Ko Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan. Oh no! May
Period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos. Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan. Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw-hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang Life Extension Vitamin D3 ay mabibili sa Mega Life Drugstore, Mega Life Drugstore Branch 1, Premier Lifeline Drugstore, GC Drugstore, Pharmaplus at Karen Pharmacy. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Alam mo ba na kapag naririnig sa radyo ang iyong produkto at serbisyo, mas mabilis itong tumatatak sa isipan ng tao? Sa radyo, araw-araw kang kasama. Sa biyahe, sa trabaho, at sa bahay. Kaya ang mensahe mo siguradong naririnig at naaalala. Abot kaya, epektibo, at direktang nakakarating sa tamang audience. Dahil sa radyo, nakakaabot ka sa libo-libong tagapakinig sa tamang oras, umaga man, tanghali o gabi. Mas malapit, mas personal, mas totoo. Kapag naririnig ang inyong brand, mas nagiging pamilyar. At kapag pamilyar, mas pinagkakatiwalaan. Kaya ipaanunsyo na sa radyo ang inyong produkto at serbisyo. At pag radyo, radyo natin. Dahil ang radyo natin, ang boses ng negosyo mo. Visit our official Facebook pages for your inquiries. Sa ikatlong pagkakataon, muli na namang napatunayan ng Good Morning Ormin ang galing at husay sa pagbibigay ng totoo at makabuluhang mga balita at impormasyon. And the winner for the best news program is Good Morning Ormin. Nang ito ay muling tanghalin ng Radyo Natin Excellence Awards bilang Best News Program. Tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Back to back to back. Patunay ng aming dedikasyong patuloy na maglilingkod sa sambayanan. Best news program is Good Morning Ormin. Back to back to back. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Oras sa buong lalawigan, 24 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Good morning, Ormin! Balik tayo sa detalye ng iba pang mga balita. Department of Social Welfare Development Mimaropa nagsagawa ng cash relief assistance sa mga tricycle drivers sa lungsod ng Calapan. Detalye ng balita yan ay hatid sa atin ni Marlon Palermo. Nagsagawa ng pamamahagi ng cash relief assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Mimaropa sa mahigit 3,000 driver ng tricycle sa Calapan City, Oriental Mindoro. Pinangunahan ni Assistant Regional Director for Operations Sheila Tapia ang naturang pamamahagi noong 8 ng Abril sa lungsod ng Calapan. Ayon sa ahensya, ito ay agarang tulong pinansyal para sa mga tricycle driver na apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina bunsod ng patuloy na giyera sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran.
Kalapan. Samantala, nagkakahalaga umano ng 5,000 piso ang halagang natanggap ng bawat individual na tricycle driver. Dagdag pa ni Tapia, nasa mahigit 16 milyong piso ang kabuuang halaga ang napamigay sa mga tricycle driver sa lungsod ng Kalapan. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, Oriental Mindoro. Ito si Marlon Palermo para sa Radyo Natin Nationwide. Good morning, Armin! Maraming salamat Marlon Palermo ng 96.9 Radyo Natin Calapan City. Good morning, Armin! Samantala sa iba pang detalye, magkakaroon ng libreng training sa service quality para sa mga may-ari at managers ng Micro, Small and Medium Enterprise o MSME sa lungsod ngayong April 21, 2026. Ang programang pinamagatang Service Quality Building Customer Advocacy ay lalong turuan ang mga negosyo kung paano mapabuti ang kanilang serbisyo at makabuo ng loyal na customers base. Sa training, malalaman ng mga participants ang cycle of service, ang tamang pakikitungo sa mga customers at ang paggamit ng clear technique para sa mas mabilis na pagdisolba ng anumang reklamo at problema. Ayon sa mga organizers, makakatulong ang training na palakasin ang kakayahan ng frontline workers at supervisors sa pagbibigay ng mataas na kalidad na serbisyo, mabawasan ang pagkakamali ng operasyon at mapataas ang kabuuang productivity ng negosyo. Layunin din ito nga bumuo ng pangmatagalang customer loyalty na magiging taga-suporta ng brand ng negosyo. Gaganapin ang face-to-face training sa RTWPB Mimaropa Regional Office sa Santo Niño, Calapan City mula 1:00 ng hapon hanggang 5:00. Limitadong slots na ito ay first come, first serve basis. Good morning, Armin! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 + 1. Subukan ang bisa at galing ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 + 1. Pakinggan ang kanilang programa sa ating mga himpilan araw-araw, 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Rice Coffee Mix, mabibili na sa buong lalawigan. Nagdahil sa tattoo ng kanyang mahal, kawatan na ng loob sa bahay ng dating executive assistant ng LGU Calapan City, sospek madaling nakilala ng mga pulis. Magandang umaga, Cindy. Yan ang tatong nakita sa CCTV footage na inilabas si dating executive assistant Mike Atienza ng lungsod ng Calapan matapos looban ng kanyang bahay April 7, Martes 10:15 ng gabi. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Atienza, habang natutulog silang mag-asawa, biglang nag-alarm ang CCTV na konektado sa kanilang mga cellphones. Agad naman siyang ginising ng kanyang asawa para panoorin ang CCTV footage. Tumambad sa kanila ang isang lalaking nagsisilid ng mga gamit at pera sa isang bag. Agad namang bumaba ang mag-asawa para hulihin ang kawatan nang hindi nila ito inabutan dahil nakitang bumukas ang ilaw sa itaas na parte ng kanilang bahay. Ayon kay Mike Atienza, nakuha ng lalaki ang perang nagkakahalagang 8,000 pesos, iPhone XR at Mac laptop. Base naman sa inventaryo ng Calapan City Police Station, umabot sa 128,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakuha ng lalaki. Samantala, umaga naman ng April 8, Miyerkules, agad namang sinampahan ng kaso ni Mike Atienza ang isang lalaking nagngangalang Raymart Cayetano Obando na nasa hustong gulang at nakatira sa Barangay Camilmil, lungsod ng Calapan. At yan ang balita para sa oras na ito mula dito sa 105.3 Radyo Natin Pinamalayan, Oriental Mindoro. Don Soratorio para sa Radyo Natin Nationwide. Good morning, Armin! Samantala, iginawa ng halaga 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa rehabilitation at pagsasaayos ng mga programa sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. At sa Barangay Hall ng Barangay 4, San Jose, Bayan ng Paluan, bilang bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang pasilidad at serbisyo publiko sa komunidad. Ang naturang pondo ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng Provincial Government Office, Municipal at Barangay Affairs Office upang matugunan ang mga kinakailangang pagkumpini sa gusali ng barangay na matagal nang ginagamit at nakaranas ng pinsala dulot ng panahon at patuloy na operasyon. Kabilang sa mga planong isinagawa sa rehabilitation, ang pagkukumpuni ng bubong at kisame na may tagas, pagsasaayos ng mga dingding na may bitak, at pagpapanumbalik ng mga pasilidad upang matiyak ang kaligtasan ng mga opisyal, kawani at mamamayan na gumagamit ng gusali.
Ayon sa mga opisyal, mahalaga at maayos na kondisyon ng barangay dahil dito ang nagsisilbing sentro ng pamamahala at paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa komunidad. Kabilang ang mga pagpupulong, consultations at iba pang programang pambarangay. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahang mapapabuti ang kalidad ng serbisyo publiko at mapapalakas ang partisipasyon ng mga residente sa mga gawain at programa ng barangay. Ang pagbibigay ng pondo para sa rehabilitation ng barangay hall ay tinuturing na mahalagang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan, kaayusan at patuloy na pag-unlad ng lokal na pamahalaan. Samantala, pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang joint committee meeting ng Provincial Nutrition Committee at ng Responsible Parenthood at Reproductive Health Implementation Team itong huling linggo ng Marso sa Kapitolyo. Ito ay upang talakayin ang mahalagang usapin patungkol sa nutrition at kalusugan ng pamilyang Palawenyo. Pangunahing pinag-usapan dito ang Provincial Nutrition Implementation Plan ng PNC na nagsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga programa at proyektong pangnutrisyon sa susunod na taon. Layunin nitong mapababa ang kaso ng malnutrition, lalo na sa mga bata at matiyak ang sapat at wastong nutrisyon ng bawat pamilya. Tinalakay din ang mga programa at proyektong nakatuon sa nutrition tulad ng monitoring and evaluation of local level plan implementation. Nabatayan sa pagsukat ng performance ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng kanilang nutrition programs. Samantala sa bahagi ng RPRH Implementation Team, binigyan diin ang usapin patungkol sa executive order na naglalayong i-reconstitute at implementation teams ng RPRH law sa Palawan. Layunin ng nasabing kautusan na mas mapalakas ang organisasyon at koordinasyon ng mga ahensyang nagpapatupad ng mga programa sa responsible parenthood at reproductive health sa lalawigan. Kasama rin sa tinalakay ang mga programang may kaugnayan sa maternal at child health, family planning at adolescent health. Binigyan din ng mahalaga ang integration ng mga serbisyong ito sa nutrition programs upang matiyak ang kabuuang kalusugan ng bawat miyembro na nasa Palawan. Good morning, Ormin! Samantala, kabuhayan ng mga mangingisda at magsasaka dapat matugunan kahit na malugi pa ang gobyerno. Ayon sa isang mambabatas, dahil buong sambayanan ang umaasa sa mga magsasaka at mangingisda para sa food security ng Pilipinas. Na naniniwala raw si Senator Bongo na kailangang tugunan ng pamahalaan ng buong pangangailangan ng sektor na ito kahit pa ikalugi ng gobyerno. Sinabi nito ng senador sa pagdinig sa Senate Committee on Agriculture itong araw ng Miyerkules, kung saan tinalakay ang mga hakbang para maibsan ang impact ng global oil crisis. Ay kay Go, mabilisan aksyon ang kailangan. Dahil sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain, patuloy naman ang pagbaba ng kita ng mga magsasaka at mangingisda na nagdadalawang isip na raw na magtanim o pumalaot dahil sa pagkalugi. Nakatagdang maghain ng panukalang batas si Senator Go kaugnay ng lumalalang krisis. Dati nang nanawagan si Senator Bongo sa national government na siguraduhing maayos at hindi napupolitika ang pamimigay ng fuel subsidy sa mga tsuper, drivers at operators, at hindi raw dapat kalimutan na matindi rin ang impact ng oil crisis sa iba pang sektor tulad ng mga farmers, fishers, street vendors, commuters at iba pa. Kung kailangang ibigay nga sa kanila ang lahat, sila yung mga isang kahig, isang tuka, kahit magpalugi yung gobyerno, mabigay lang natin sa kanila ang nararapat para sa kanila. Malaki ang ginagastos ng ating mga magsasaka, pero maliit pa rin po ang kinikita nila, even when food prices go up. Nakakainis, no? Nakakapanghina. Dapat po'y aksyonan kagad ito. Good morning, Ormin! Yan ang tinig ni Senator Bongo. Good morning, Ormin! Para sa buong lalawigan, 34 past the hour of 10 o'clock in the morning. Good morning, Ormin! Magbabalik po kami makalipas lamang ng ilang sandali. Manatili nakatutok dito sa programa Good Morning Ormin. Live na napapakinggan sa 96.9 Radyo Natin Calapan, 103.7 Radyo Natin Bungabong at 105.3 Radyo Natin Pinamalayan. Good morning, Ormin! Sa ikatlong pagkakataon, muli na namang napatunayan ng Good Morning Ormin ang galing at husay sa pagbibigay ng totoo at makabuluhang mga balita at impormasyon. And the winner for the best news program is Good Morning Ormin! Nang ito
ay muling tanghalin ng Radyo Natin Excellence Awards bilang Best News Program. Tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Back to back to back. Patunay ng aming dedikasyong patuloy na maglilingkod sa sambayanan. Best news program is Good Morning Ormin. Back to back to back. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para sa mas pinabilis na internet connection, sa mas pinasulit na araw na browsing, at may kasama pang entertainment, apply na sa Katsi SulitNet 995 with 100 Mbps internet speed, plus a cable TV with 37 channels in one bundle na mai-enjoy ng buong pamilya. Katsi SulitNet 995 is now available sa Calapan City, Puerto Galera, Victoria, Bongabong at Rojas. Katsi SulitNet 995. Fast, sulit at kompleto. Apply now. Call Katsi Fiber Business Center 0998-426-9904, 0956-844-9112, or Katsi Fiber Internet on Facebook. Katsi SulitNet 995. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang Life Extension Vitamin D3 ay mabibili sa Mega Life Drugstore, Mega Life Drugstore Branch 1, Premier Lifeline Drugstore, GC Drugstore, Pharmaplus at Karen Pharmacy. Get the best summer deals at Des Marketing Incorporated. Drive home brand new motorcycles from Honda, Suzuki, Kawasaki, and Yamaha. Plus, hindi lang yan ang inyong madadala. May libre pang helmet, 3 years registration, 3 years TPL insurance, gasoline, free service coupon, at sweatshirt. At hindi na motorsiklo ang pwede mong iuwi from Des Marketing Incorporated. Mayroon din silang furnitures and appliances with zero interest, no down payment, and straight monthly with table fan, wall fan, coffee maker, at bigas. Libre yan on selected appliance na kukunin mo. Kaya sugod na sa Des Marketing Incorporated, located at MCF Building, Mabini Street, Mar Francisco, Pinamalayan Oriental, Mindoro, with CP number 0919-911-2022. It's 0919-911-2022. Des Marketing Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer. Mo ba na kapag naririnig sa radyo ang iyong produkto at serbisyo, mas mabilis itong tumatatak sa isipan ng tao? Sa radyo, araw-araw kang kasama sa biyahe, sa trabaho at sa bahay. Kaya ang mensahe mo siguradong naririnig at naaalala. Abot kaya, epektibo at direktang nakakarating sa tamang audience. Dahil sa radyo, nakakaabot ka sa libo-libong tagapakinig sa tamang oras, umaga man, tanghali o gabi. Mas malapit, mas personal, mas totoo. Kapag naririnig ang inyong brand, mas nagiging pamilyar. At kapag pamilyar, mas pinagkakatiwalaan. Kaya ipa-anunsyo na sa radyo ang inyong produkto at serbisyo. At pag radyo, radyo natin. Dahil ang radyo natin, ang boses ng negosyo mo. Visit our official Facebook pages for your inquiries. Sa ikatlong pagkakataon, muli na namang napatunayan ng Good Morning Ormin ang galing at husay sa pagbibigay ng totoo at makabuluhang mga balita at impormasyon. And the winner for the best news program is Good Morning Ormin. Nang ito ay muling tanghalin ng Radyo Natin Excellence Awards bilang Best News Program. Tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Back to back to back.
patunay ng aming dedikasyong patuloy na maglilingkod sa sambayanan. Best news program is Good Morning Ormin. Back to back to back. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Good morning, Radyo natin. Good morning, Ormin. Oras sa buong lalawigan. 40 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Good morning, Ormin. Balik tayo sa detalye ng iba pang balita. Isinagawa kahapon, April 8, 2026, ang ikalawa at huling araw ng Emergency Trauma Management Training na dinaluhan ng MDRMO, MHO at MSWDO. Layunin ang pagsasanay na higit pang palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa tamang pagresponde at pagbibigay ng paunang lunas sa mga insidente ng trauma at sakuna. Pinangunahan ng nasabing pagsasanay ng Community Auxiliary in Response Emergency Care Incorporated na nagbahagi ng mahalagang kaalaman, nagsagawa ng mga demonstration at nagbigay ng mga actual na hands-on training upang lalo pang mapaigting ang kahandaan ng mga responder ng ating bayang pinamalayan. Patuloy naman ang paninindigan na paunlarin ang kakayahan ng bawat responder upang matiyak ang maagap, epesyente at ligtas na pagtugon sa anumang uri ng sakuna. Samantala, naitaguyod na muli ang sapat na supply ng kuryente sa lalawigan ng Oriental Mindoro matapos ang agarang pagtugon at koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya. Ayon kay Ormeco General Manager Engineer Humphrey Dolor, pinahintulutan na muli ang pag-export ng sobrang kuryente mula sa Oriental Mindoro patungong Occidental Mindoro upang makatulong sa nararanasang kakulangan ng supply sa kanilang lugar. Ngayong panahon ng tag-init sa kasalukuyan, nagbalik na sa normal ang operasyon ng power supply system kasunod ng matagumpay na pagpasok ng karagdagang kapasidad sa grid. Na idagdagang humigit kumulang 5 MW na ito ay nakasynchronize na upang tumugon sa patuloy na pagtaas ng demand ngayong hapon. Ipinapakita sa pinakahuling dispatch report na may sapat na reserbang kuryente ang lalawigan ng Oriental Mindoro na nagpapatunay ng kasalukuyang katatagan ng power supply sa grid. Hinilala rin ang mahalagang papel ng National Electrification Administration o NEA, National Transmission Corporation o Transco at National Power Corporation MPC sa mabilis na aksyon upang maibalik ang normal na operasyon ng supply ng enerhiya sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Good morning, Ormin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Siyempre, mainit ang panahon. Yun ang babantayan ho natin sa mga post ho namin sa Facebook kung ano ho ang lagay ng init ng panahon sa ating heat index update. Ayan, oras-oras ho yan mga kaibigan para alam mo natin. Para alam mo natin kung anong oras tayo lalabas kasi mahirap na po ang buhay. Mas mahirap pa kapag ikaw ay nagkasakit. Kaya para sa tibay ng katawan araw-araw, mag-Nature C na kaibigan. Ang Nature C ay para matulungan ang ating immune system sa paglaban sa karamdaman. Kaya para sa mas malakas na immunity, mag-Nature C. Nature C with calcium ascorbate, zinc, glycine max, and moringa or malunggay. Nature C 4-in-1, katawan ng ating puhunan sa pagtatrabaho kaya huwag itong pabayaan. Mag-Nature C. Available na ito sa mga farmasya at butika sa inyong lugar. At kung kayo ay farmasya at wala pa kayong stocks, tawag lang kayo sa amin para ma-refer namin kayo sa mga distributor dito sa ating lugar at malagyan kayo at maging available na din sa inyo itong Nature C. Available na po ito sa Paul Inam Pharmacy, Bungabong Public Market, Farmacia Gloria, Bungabong Public Market. Mabibili na rin po ang Nature C sa Lens Pharmacy Enterprises, Barangay Tawiran, Calapan City. Tapat lang po ng MMG Hospital. Tigil ang Bayan, Pinamalayan, Dianas Pharmacy, Morente, Pinamalayan, Public Market. Good morning, Ormin. Ay, magandang umaga sa ating mga kaibigan nakatutok sa amin online. At syempre, yung mga kaibigan po natin nakatutok sa radyo. Ayan, saan mang inaabot ng aming signal, magandang umaga po sa inyo lahat. Ingat lang ho sa pagbiyahe. Good morning, Inay Virgie. Maraming salamat sa pagtutok dito sa amin. Good morning, Ormin. Oras sa buong lalawigan, 10:44 ng umaga. Good morning, Ormin. Magbabalik po kami pakalipas naman ng ilang sandali. Panatili nakatutok dito sa programang Good Morning Ormin. Live na napapakinggan sa 102.3
103.7 Radyo Natin Bungabong, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan, at 96.9 Radyo Natin Calapan City. Good morning, Ormin! Sa ikatlong pagkakataon, muli na namang napatunayan ng Good Morning Ormin ang galing at husay sa pagbibigay ng totoo at makabuluhang mga balita at impormasyon. And the winner for the best news program is Good Morning Ormin! Nang ito ay muling tanghalin ng Radyo Natin Excellence Awards bilang Best News Program. Tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Back to back to back. Patunay ng aming dedikasyong patuloy na maglilingkod sa sambayanan. Best news program is Good Morning Ormin! Back to back to back. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Good morning, Radyo Natin. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Text scam messages na panloloko at panlilinlang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam. Vision X Plus. Marami na ang natulungan. 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na kapag naririnig sa radyo ang iyong produkto at serbisyo, mas mabilis itong tumatatak sa isipan ng tao? Sa radyo, araw-araw kang kasama sa biyahe, sa trabaho at sa bahay. Kaya ang mensahe mo siguradong naririnig at naaalala. Abot kaya, epektibo at direktang nakakarating sa tamang audience. Dahil sa radyo, nakakaabot ka sa libo-libong tagapakinig sa tamang oras, umaga man, tanghali o gabi. Mas malapit, mas personal, mas totoo. Kapag naririnig ang inyong brand, mas nagiging pamilyar. At kapag pamilyar, mas pinagkakatiwalaan. Kaya ipa-anunsyo na sa radyo ang inyong produkto at serbisyo. At pag radyo, radyo natin. Dahil ang radyo natin, ang boses ng negosyo mo. Visit our official Facebook pages for your inquiries. Life Extension Vitamin D3. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Ang Life Extension Vitamin D3 ay mabibili sa Mega Life Drugstore, Mega Life Drugstore Branch 1, Premier Lifeline Drugstore, GC Drugstore, Pharmaplus at Karen Pharmacy. Sa ikatlong pagkakataon, muli na namang napatunayan ng Good Morning Ormin ang galing at husay sa pagbibigay ng totoo at makabuluhang mga balita at impormasyon. And the winner for the best news program is Good Morning Ormin! Nang ito
ito ay muling tanghalin ng Radyo Natin Excellence Awards bilang Best News Program. Tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasalamat. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Back to back to back. Patunay ng aming dedikasyong patuloy na maglilingkod sa sambayanan. Best news program is Good Morning Ormin. Back to back to back. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Good morning, Ormin! Good morning, Radyo Natin. Oras sa buong lalawigan, 10 minuto bago alas 11 ng umaga. Good morning, Ormin! At ngayon, sa pagpapatuloy ng ating series of the week sa Trabaho Tips, ayan mga kaibigan, mga work reminders after Holy Week. Ayan, sabi ni Ma'am GM is Gladys Mabini, piliing magpasensya. Good morning, ma'am. Trabaho Tips! Magandang umaga, radyo natin nationwide. Araw ng Huwebes, tuloy ang ating serye na nakatutok sa mga work reminders after the Holy Week. Sa trabaho mga kaibigan, hindi talaga mawawala ang stress. Mga taong mahirap kausap, mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. At dito tayo nasusubok. Subalit, ang Holy Week ay paalala ng pasensya at pagpipigil. Kaya narito ang 5 praktikal na paraan para piliin ang pasensya sa trabaho. Number 1, huminga bago mag-react. Marami ang napapahamak sa maling akala. Kaya bago pa man mag-react, hinga muna. Be still, kahit na 5 segundo lang. Malaki ang epekto nito sa magiging reaksyon mo. Number 2, huwag agad mag-reply sa nakakainis na message kasi sigurado na nakakainis din ang magiging reply mo. Kaya kesa lumaki pa ang usapin, bigyan muna ang sarili ng oras para makapag-isip. Number 3, intindihin muna bago husgahan. Madali ang mag-comment, madali ang ibulalas ang laman ng ating isipan. Subalit kung hindi naman talaga lubos ang ating pagkaunawa, tayo rin naman ang napapahiya in the end. Kaya mas mabuti na ugaliing intindihin muna ang naririnig kasi baka may pinagdadaanan lang din ang ating kausap at mas higit na kailangan ng pangunawa kaysa panghuhusga. Which is, by the way, isang malaking opportunity upang tayo'y maging mabuti at makatulong. Kasi nga, hindi lahat ng araw at hindi lahat ng tao ay merong pagkakataon na makatulong. So, if an opportunity shows up, blessing yan. Number 4, mas madali ang maging taklesa kesa magpasensya. Lalo na kapag tayo ang nasa tama, subalit mas dakila pa rin ang piliin ang maging mabuti. At dahil hindi natin ito kayang gawin ng tayo lamang, laging magdasal kay Lord na bigyan tayo at habaan pa ang ating pagpapasensya. At panlima, piliin ang tono ng ating boses. Kahit na tayo ay tama, kung mali naman ang delivery natin, lalala lamang talaga ang sitwasyon. Mga kaibigan, ang tunay na lakas ay hindi naman sa bilis ng ating reaksyon, kundi sa ating kakayanan na pumili ng tamang response. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari, subalit kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Kaya ngayong araw, sana ay piliin natin ang magpasensya at pigilan ang ating sarili, lalo na kung tayo lang din naman ang mapapasama. Makatulong nawa ang mga kaisipan na ito para sa radyo natin nationwide. Gladys Mabini, patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino. Good morning, Ormin! Maraming salamat, Ma'am GM Miss Gladys Mabini, ang aming Broadcaster of the Year sa Radyo Natin Excellence Awards 2025. Trabaho Tips, maririnig nyo araw-araw sa Radyo Natin Nationwide News between 7 to 8:30 in the morning at Good Morning Ormin between 10 down till 11 o'clock ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. At syempre, Glad Be Yours, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. That's every Saturday for more than 100 Radyo Natin stations nationwide. Luzon, Visayas at Mindanao. At may trabaho with Sir Barbie Atienza. It's every Sunday 5 p.m. sa DCRH. At syempre, ayan, pinaka-latest mga kaibigan,
Ayan, tinanghal na Outstanding Radio Broadcaster of the Year si Ma'am GM Miss Gladys Mabini sa 5th Annual Asian Torch Excellence Awards 2026. Siyempre mga kaibigan, ano ha? Gaganapin yan ngayong April 18, 2026, 6 p.m. Sa Quezon City. Congratulations sa aming 5th Annual Asian Torch Excellence Awardee for Outstanding Radio Broadcaster of the Year, Ma'am GM Miss Gladys Mabini. Good morning, Armin! At ngayon dumako naman tayo sa ating showbiz chika, ating makakasama Dominic Similia. Eto na nga, friendship, ang chika ngayong umaga. Arnel Pineda, 2 beses nais magpaalam sa journey dahil sa personal na pinagdadaanan. Inamin ni Arnel Pineda na 2 beses na niyang sinubukang magpaalam sa bandang journey habang nasa gitna ng kanilang final frontier 50th anniversary tour dahil sa matinding personal na problema at pressure. Ayon sa singer, nais na niyang mag-retire at makausap sina Niels Con at Jonathan Cain tungkol dito. Ngunit wala umano siyang natanggap na tugon, hindi rin siya naging masaya sa schedule ng tour. Lalo na't nahihirapan na ang kanyang katawan sa pagod at malamig na klima. Ibinahagi rin ni Arnel na nais niyang unahin ang kanyang pamilya at ayusin ang kanyang emosyonal na kalagayan sa kabila ng lahat. Nanatili siyang nagpapasalamat sa banda at patuloy pa rin tumutupad sa kanyang mga obligasyon sa tour. At abangan natin ang susunod na kaganapan dito sa Good Morning Ormin Showbiz News at yan ang chika mula kay Dominic Similia ng 103.7 Radyo Natin Bungabong. Good morning, Armin! Nagsagawa ng pamamahagi ng cash relief assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Mimaropa. Hey. Good morning, Armin! Nagsagawa ng pamamahagi ng... Ayan mga kaibigan. Alright, 10:56 ng umaga. Maraming salamat Dominic Similia ng 103.7 Radyo Natin Bungabong. At syempre mga kaibigan, andito na ho ang ating verse of the day. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan, ang totoo, binibigyan lamang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. 2 Pedro 3:9. Good morning, Armin! Maraming salamat Marlon Palermo ng 96.9 Radyo Natin Calapan City. Good morning, Armin! At syempre mga kaibigan, naiso natin magpasalamat sa lahat ng advertisers dito ho, sa radyo natin Pinamalayan. Maraming salamat sa Baby Ko Diapers, Des Marketing, Mar Francisco, Des Strong Waters Incorporated, Pinamalayan, Frida Napkin, maraming salamat, Santone Coffee, Mark Cafe, Life Extension, Katsi Fiber, Rice Coffee. At syempre maraming salamat din sa ating mga advertisers. Ayan dyan ho sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, MX3, Frida Napkin, Des Marketing, Santone Coffee, Cobota Rojas, Life Extension, Baby Ko, and syempre maraming salamat din sa Mark Cafe. Thank you. At syempre dyan ho sa Bungabong, maraming salamat din sa MX3, Kusina ni Karen, Katsi Fiber, Life Extension, Santone Coffee, Mark Cafe, Rice Coffee. At syempre maraming salamat sa ating mga Black Timers at syempre mga partners po natin na inyong mapapakinggan 11 down to 1 o'clock in the afternoon. Susunod po after Good Morning Ormin. Maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre maraming salamat din sa ating mga sa ating mga tagapakinig na patuloy pong tumututok sa amin. That's 11 down to 1 o'clock. At syempre 5 a.m. to 10 p.m. ng gabi. Good morning, Armin! And good morning sa ating mga kababayan dyan sa lungsod ng Calapan. Dito sa bayan ng Pinamalayan. At syempre, dyan sa bayan ng Bungabong. Maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre dito sa mga kababayan natin sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Good morning, Armin! Sumayin nyo ang isang oras na balitaan ng mga kaganapan sa loob at labas ng ating lalawigan. Mga balitang hindi mo inaasahan, mga kaganapan kailangan mong malaman, mga impormasyong kailangan mong pahalagahan, lahat ng iyang buong-buo, walang labis, walang kulang. Inihatid sa inyo ng ating palatutunan
Pangasinan. Kasama ang buong puwersa ng 96.9 Radyo Natin Galapan, 25.3 Radyo Natin Pinamalayan, at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Nakasama din natin Miss Cal Mabini, ang aming social media manager. At sa bahaging technical, Marlon Palermo, 96.9 Radyo Natin Galapan, 25.3 Radyo Natin Pinamalayan, at Dan Red Concepcion, 103.7 Radyo Natin Bungabong. Mga news correspondents, writers sa ating tatlong Radyo Natin stations, Oriental Mindoro, at News Director Darwin Dico. At ako naman, Don Soratorio, ang inyong naging tagapaghatid balita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Good morning, Ormin! Good morning, Ormin! Good morning, Radyo natin. Good morning, Ormin! Radyo natin. Isang sibilyan ang agad na naisugod sa ospital matapos makaranas ng biglaang pagkahilo sa loob ng Calapan City Public Market noong 3 ng Abril. Ito'y ayon sa ulat ng Calapan City Police Station. Sa paunang impormasyon, napansin ng mga pulis na naka-duty sa Police Assistance Desk ang isang mamimili na nahihirapang bumaba sa escalator at nagpapakita ng sintomas ng pagkahilo at pagluha. Pagdating sa ground floor, umupo ang individual malapit sa pasukan ng palengke. Agad na rumisponde sina Police Master Sergeant Josing Jega Jr. at Patrolman Jobert Abare at nagbigay ng paunang lunas kabilang ang pagbibigay ng tubig at paglalagay ng ointment. Ito'y upang maibsan ang nararamdaman ng pasyente. Samantala nakipag-ugnayan naman si Patrolman Marvin Pasha sa rescue hotline para sa karagdagang tulong medikal. Gayunman, iniulat na lumala ang kondisyon ng pasyente habang hinihintay ang mga rumesponding medikal na tauhan. Kaya't nagpasa ang mga pulis na agad itong dalhin sa pinakamalapit na ospital para sa agarang atensyong medikal. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa mga kaanak ng pasyente upang ipaalam ang nangyari at matiyak ang patuloy na suporta. Samantala kinumpirma ng Oriental Mindoro Police Provincial Office ang insidente at sinabing patuloy ang kanilang pagpapaigting ng mabilis na pagtugon sa mga ganitong sitwasyon bilang bahagi ng kanilang mandato sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko. At yan ang pinakahuling balita sa oras na ito. Para sa ating Top of the Hour News, ako si Darwin Dico. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Radyo natin. Muli na namang napatunayan ng ating